galing sa trabaho at gutom na sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Riders, sumalpok sa Kaya follow, like, subscribe, at ishare na mga katropa. Dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay, nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Hindi matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner?
Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat lagi. Bye-bye. Woo! Magandang gabi, Pilipinas. Ang oras natin sa hudyat, alas 6:22 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre sa inyo na po ang ating live streaming, no? Holy Friday live streaming, ang programang Tropa, syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At syempre po, ako yung magiging kasama, Rosel Lopez, no? At your service. At ganyan ang ating technical engineer, si Mr. J. Good evening sa iyo, Mr. J. Aba, kamusta ba ang iyong Holy Week? Kamusta ba ang nag-streaming niya ba kayo? Alam niyo, si Mr. J, siyempre, estudyante ito eh. At siyempre po, magandang gabi at nagpapasalamat muna tayo ng una kay Kuya Ricky Del Rosario po ng Malabon City Police Station dahil po sa pag-alalay, no? Siyempre, ganyan po talaga ang mga agila. Nagtutulungan, nag-aalala yan. Pero, Kuya Ricky, lalapag ako dyan minsan, sa HQ nyo, dyan sa PCP nyo sa Katmon. At ganyan din doon kay Kuya Robert ba yun, ha? Kay Kuya Robert, doon po sa ating traffic division ng Malabon PNP. No, kasi po yung isa nating kuya medyo nagkaroon ng isang BA, no, at wala namang masyadong kuan pero naayos naman, inayos nila at ginawa nila ng paraan kung ano mas makabubuti, no. Maraming salamat sa inyo Kuya Ricky Del Rosario at syempre kay Kuya Robert. Ano apelyido ni Kuya Robert? Nakalimutan ko. Pasensya ka na, matanda na tayo Kuya John, Kuya Ricky. At magandang gabi rin kay Boss Macmac ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. Siyempre, baka mamaya ay nasa DRT to, no, sa Doña Remedios Trinidad, doon sa kanilang hacienda. No, meron silang bakasyon doon, may hacienda sila. Baka nahandun to. At ganyan yung ating kuya, yung kasama natin sa Central Luzon Region 45, si Kuya Christopher Mediado. May palakpakan natin nga itong mga taon to. Si Kuya Macmac, si Boss Macmac at si Kuya Christopher. At ganyan din yung ating mga kasama sa The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles Incorporated, siyempre in particular sa Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club, no, sa pangunguna po ng aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Palakpakan mo Mr. J. Abay, boss kuya natin yan, si Good. At ganyan din si si Boss Ruth Delpin, no, nanonood ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Sa akin, land of my birth, no? Yan, si Boss Ruth Delpin ba? Ito po ang pinakamaganda sa Bayan-Bayanan, Sa mga staff ng barangay Bayan-Bayanan, si Boss Ruth Delpin.
Ayan, nanonood sa atin. Di ba kayo nag-swimming? Di ba kayo nag-outing sa barangay, Boss Ruth? Sabi mo naman kay Cap Art, baka naman pagka may outing, baka gusto naman niya akong sama. Baka lang naman. Pagka hindi naman, okay lang. Walang ganun. At kayo din po sa ating mga ka-gunners, no, ng One Gun Pilipinas, magandang gabi sa inyo. At siyempre po ngayon ay itutuloy po natin sa inyo, meron po tatalakayin, no? Ito pong ating national president, no? Walang iba kundi po si Asher Maghinang. Aba, siyempre po, siya ang ating national president. Kaya meron po siyang tatalakayan. Ito po patungkol sa mga proyekto po, no, ng One Gun Pilipinas o OGP, no? At takabukod doon yung reorganization, no? Ayan, ikukon din po yan ng ating presidente. Maya lang yan, siyempre. Itatalakayin niya yung mga dapat tatalakayin, no, lalo na doon sa databing parang reorganization, no, ng OGP, no, ng One Gun Pilipinas. At magandang gabi rin sa ating mga kuya, ate Busot Prince of Eagles na ngayon ay malamang nagtatampisaw na po sa mga dagat, sa pool, no, nagtatampisaw na yung mga yan, sigurado. Saan kaya mga nagpunta tong ating mga kaagila? Hindi natin alam. Siyempre, unang-una sa pamilya nila, sumunod siguro yung mga trabahador nila, katrabaho, magkakasama sila. Anyway, be happy. Siyempre, buti pa kayo nagsuming. Sana all. Ikaw ba, Kuya Ricky Del Rosario, saan hindi ka ba mag-outing? Hindi ba kayo mag-outing niya sa HQ? O kaya yung family mo, kung meron kayong outing? Oo, masarap ngayon sa mga beaches, no? Sa mga pools. Oo, lalo na yung mga lumalabas ngayon sa mga social media na mura lang, 2 days, 1 night, na nasa 6.5 lang, may 4.5, nga lang medyo malalayo ng konti, pero ganun pa man kaya naman marating yun. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At sa linggo po, abangan nyo po, ay meron tayong i-cover na isang programa ng mga solo parents, no? Yan ang i-cover natin sa Sunday. Alamin natin, yung mga solo parents natin, kawawa dyan, lalo na yung mga may edad na, tapos sila lang ang bumubuhay sa mga anak nila. Meron naman mga bata nag-asawa, tapos nahiwalay o iniwan ng mga naging asawa. Aalamin natin kung gaano kahirap po. Sa totoo lang, mahirap po solo parents, no? Yun ang totoo niya, mahirap talaga. Isipin mo, ikaw mag-isa magtataguyod sa mga anak mo. May kakilala tayo, solo parent, si Ate Clarice Jacobe, no? Siya ang bumubuhay sa kanyang 3 anak, kung di ako nagkakamali, 3 anak. Wala na ho kasing asawa si Ate Clarice, kaya pero ganun pa man, lumalaban siya sa hamon ng buhay, kaya naman siya, pero ganun pa man, nagagawa siya ng kabuhayan, ng legal, no? Ang masama pa, yung iba nating mga, ito naman, totoo, yung iba nating mga kabrad sa Agila, niloloko pa siya, no? Kakarumpot na lang kinikita, hindi pa binabayaran. As per kay Ate Clarice Jacobe. Ayun. At maganda tayong gabi kay Kuya Roland Hernando po ng Tactical Operation Unit, TOC, o Tactical Operation, ano ba yung TOC? Yan sa TOC, kung tawagin. Si Chief Rolando Hernando. At si Kuya Michael Domingo, magandang gabi rin sa iyo. Sabi ni Kuya Roland Hernando, Kuya, shout out. Sabi Station Malabon, Police Corporal Donald Sanchez. Abay, palakpakan mo, Mr. J. Si Police Corporal Donald Sanchez. Ayan. Ang ating reporter, si Gasi Zarip, ito po yung naging reporter natin, abay nag-aaral pa lang dyan po sa University of the East, pero po ngayon ay graduate na siya at ngayon po yung nag-a-apply, no? At I hope na maging successful, matanggap ka at siguro naman may natutunan ka dito sa Millennial Online TV News and Updates, no? Yan po si Gasi Zarip, anak po ng ating kaibigan, ng ating katropa na si Bebot Zarip. Palakpakan mo nga, Mr. J. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at ang oras natin sa Udyat, ang bilis ng oras, alas 6:29 na ng gabi, Philippine Standard Time. At yung aking kabatchmate, no, si Joey Eusebio, ayan, nanonood din sa atin. Abay, Joey boy, kumusta na ba? Saan ka na ba naglalagay ngayon na batch? Si Joey Eusebio po, ito'y
kaklase ko po nung high school. Diyan po sa Elisa Esguerra High School, diyan po sa General Luna Street sa Malabon City. May malapit lang po sa amin yan. Sakop ng Barangay Bayan-Bayanan. Ayan, si Kuya Joey Eusebio. Okay, sa mga kaibigan, alamin na natin kaagad, huwag na natin pagtagalin dahil tayo maraming mga appointments. Ang ginawang pagtalakay po o gagawing pagtalakay ni National President ng One Gun Pilipinas o OGP. Walang iba kundi si President Asir Manghinang tungkol po sa grupo ng One Gun Pilipinas at ang mga proyekto. Siyempre, Gun Club Ano inaasahan mo bang gagawing proyekto ng Gun Club, di ba? Kadalasan mga shoot fest, shoot for a cause, di ba? Pero ito pong OGP, hindi lang po ganyan. Hindi lang po firing, hindi lamang po lecture, meron din po mga public service, no? Tulad po ito na may tutulungan pong school ang One Gun Pilipinas. So, mas maganda po, alamin natin sa pagtalakay ng ating National President, wala iba, kundi si Asir Manghinang. Narito po. Good afternoon, guys. Oy, Ashlyn, why? Why not? Why na naman, anak? Good afternoon, mga kapatid. Yan, habang hinihintay natin yung ibang mga kasamahan natin. Pinabati ko yun ng isang mapagpalang Maundy Thursday. At ito nga. We have 5 viewers right now. Doc Lismiso is watching of Mindanao. So, nanonood din po ang ating mga kapatid right now. So, ayan. Para masimulan na natin yung ating live. One Gun Pilipinas Mindanao. Yes, mabuhay po. Antonio Valenzuela, nanonood din po. Ayan, nanonood din ang ating mga kapatid. Okay. Apa. I-share lang po tayo ng mga ng CR. National GC. Ha? Bakit? Bakit nahanap niya laruan niya? Hello! Bakit? Ayan, si Greg. Carino Punsalan. Longsky Nietes is watching. So, yan. Tayo. Maganda to. Makinig, mga kasamahan at mga kapatid. So, OGP. So, ayan. Habang inaayos natin ang ating hintay natin yung iba pang yan. Is ready pa. Si Kuya Julius Miguel Saludes, nanonood na rin. Kuya Celso ng Zamboanga City. Si City Luna, yung ating OFW from UAE. Good afternoon po. Ayan, good afternoon po sa inyo. OGP Nueva Ecija. Jeffrey Lagwatan. Yan. Good afternoon po, Sir AJ. Yan, makinig kayo, no? So maganda, mas maraming manood ngayon. So, may mga gusto akong i-announce sa inyo at mga gusto akong malaman ninyo. As OGP members, malapit ng shutdown ng unang FB group. Yes. Kasama yun sa ipapaliwanag ko po. Yan ang magandang hapon po sa ating plans and program. Sir Corexman, Randy Guzman. Good afternoon, yan. Hello po, Sir Press AJ, mabuhay OGP. Yes, mabuhay tayong lahat. Rolly Amansek. So ito na, no? Darating na tayo sa yugto ng finish line, mga kapatid. Ibig sabihin patapos na po yung ating first stage natin sa OGP. So ayan nga, kanina Gerardo Baniked ng ating OGP La Union. Yan, no? Panahon po ito ng transition, mga kapatid, no? Matitira ang dapat matira, mga kapatid. Yan ang sabi ng ating admin Corix, no? At syempre, hindi ng gusto ng ating leadership. Yan, Zero Maverick from Bicol. Yan, dinaanan ko na to. Marami ng beses. Sayong Katayong Baklayon.
Amara Silin, yes, ng OGP Tacloban, yan. Magandang hapon. So, I have an important announcement to you guys, no? So, kagaya nga ng mga pinaplano natin. So, yan, nag-announce na po yung ano, no? Hanuman is soon to be over. Yes, tama po yan. So, kagaya na sabi ng ating admin Corexman, no? Kanina, parang nakakonect pa yata itong aking ano. Tanggalin muna natin to para dyan na yung mic. Malinaw ba yung mic natin? Okay. So, ayan mga kapatid, no? Bago natin simulan, binabati ko kayo, yung ating mga kapatid na Kristiyano, ating mga kapatid na Katoliko, no? Ngayong panahon ng Kwaresma. OGP Davao, yan, ano natin? Mamaya po, babatiin po natin lahat. So, panahon ng Kwaresma, magnilay-nilay, no? Sa mga panahong ito, no? Pero ito yung pagkakataon ko na halos lahat ay nasa bahay na, no? Halos lahat ay pwedeng manood, no? At nasa bakasyon, mga kapatid, no? Pero mga kapatid, no, nais ko lang sabihin sa inyo na kagaya ng in-announce kanina ng ating admin Corexman, which is regards sa pagtunaw sa ating main page, no? Ako, para sa akin, it's very hard, no? Para sa mga leaders ninyo, but kailangan, no? Kailangan nating gawin, no? Yung pagpo-post o pag-time out ng ating main page, no? Ito nga, no? Dumating tayo sa yugto na 40,000 na yung ating membership dyan sa FB page. So, but tayo lilipat doon sa transition group natin, yung official. So, doon natin makikita yung pagsasala, no? Yung ano natin. So, may mga requirement tayo at kasabay na doon sa ating SEC registration. At paano ba, no? Marami kasing tatanong, paano? Yan, marami akong gustong saguting tanong sa inyo ngayon, mga kapatid. Jimmy Santa Rosa, yan, nandyan din, Toto Mac Sakdalan, yan. Oy, may nag-log in sa aking FB. Oy. May nag-a-attempt mag-hack ng aking account. Ayan, no? 240. Merong, ayan, no? Sa AJ Maghinang. Ayan, no? Let us know if it's you. May gustong mag-hack ng aking account. Nako po, mga kapatid. Ito. So, ano yun natin to? Wait lang mga kapatid, let me post you all. Wait lang, ito. Wait lang. I-refresh ko lang itong isang aking FB. Mukhang may nag-a-attend, mga kapatid. Nako po. Pati ba naman mga FB page natin? Ayan, i-screenshot natin. Grabe, mga kapatid. Gusto nang i-paralyze pati yung isang FB page ko, yung AJ Maghinang. Ayan. Triple attempt po na pag-log-in. Nako, hindi kayo makakapasok dyan kasi nasa akin yung key. 240, grabe. While I'm live, actually, gamit ko yun. Gamit ko ngayon, no? Authorized tong isang device ko, itong page ko. So, hinahack nila. Okay. Okay lang. So, ganito talaga pag gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Gumagawa sila ng way to distract us, mga kapatid. So, yan, no? Sa mga tuwid, no? Balik tayo sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Ano ba yung ating mga kailangan pag-usapan sa ngayon? So, yan. Unang-una, siguro, huli na yung ating, mga plans. Unang-una yung ating OGP. Ay, mainit na tanghali, Kuya Mike Liena. So, kung magugulat kayo, no, na nag-announce yung ating admin Corex, which is regards sa ating, membership. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Putol Marco U. Alday. Ayan. Shoutout na rin sa mga kapatid natin sa Pagoda Philippines, the owner of ating Family Rubbing Alcohol. Ayan. Alam niyo naman, mahal tayo ng Family Rubbing Alcohol. Diba? Yung mga batang 90s dyan, ting! Di ba? Di lang pang pamilya, pang sports pa. Ayan. Maraming salamat. The Pagoda Philippines. Yan. Maraming salamat. So, ayan, no? Bakit ba natin ginagawa ito? No? So, ito na yung ating time para piliin talaga yung mga willing at gustong yumakap sa ating advokasya. Alam niyo naman, no?
minsan nagtataka ako at nagtatanong. Minsan, kagabi magkausap kami ni Admin Corexman, no? Munsik pa ako sumabay sa live niya kagabi, but sad to say, kailangan natin bumiyahe. Actually, nakauwi ako is 2 p.m. na, mga kapatid. No? 2 p.m. na, 2 a.m., sorry. Magto 2 a.m. na akong nakauwi, nakarating sa bahay dahil bumiyahe tayo, no? Pinalad naman tayo ng 600 pisong kita. Grabe, no? Pagpupuyat natin 600 kita. Pero anyway, kasama ito sa ating sakripisyo bilang magulang at bilang haligi ng tahanan. So be it, no? Kailangan nating gawin. At ito nga, at nag-uusap kami which is regards itong ating mga members at kung paano na natin paplansyahin ito, you know. So, ayan na. So, sabi nga ng ating pati mga members ay halos lahat ng chapters ay iniisa-isa ang mga members natin. Even chapter leaders ginagapang. Hindi natin mapipigilan ng members sumama sa kanila. Ang intention natin dito sa grupo ay maiwan ang mga taong kasama talaga natin sa layunin. Yes, tama po yan. Yun po yung ano natin ng filtration. A strong group doesn't need many people. Just right ones. Yan. It's not about wealth or position, but about integrity, unity, clear principles. What matters in listening, guiding fairly, and stand for right without bias. Yes, tama yan, Ate Kechi, no? Mama Myla Garcia ng Tacloban. Tama po yan. Sinasabi ninyo, no? Tama po. So, alam nyo mga kapatid, kaya natin ginagawa ito, no? At matagal na naman natin plano na magrehistro upang ma-institutionalize yung grupo, no? Hindi yung Facebook na lang, no? Lagi na lang sinasabi, ay, sa Facebook lang yung mga yan. Mga kolorum yan, hindi yan nakarehistro. Yan, no? May ganun yung mga bato sa atin. Actually, may mga gun groups, may gun group na talagang nagrehistro agad at naglatag ng programa. Ngunit tayo, no? Hindi man tayo nakarehistro, hindi lang tayo naglalatag ng programa. Ginagawa natin ang ating mga programa. No? Bagamat tayo walang pondo, mga kapatid, alam niyo naman, ngunit sa pagbibigayan at generosity of everyone, natutupad natin yung ating mga proyekto. Itong mga proyektong ito upang tumulong sa ating komunidad, no? Sa ating mga recipients, lalong-lalo na yung mga less fortunate na mga kapatid natin. So, kagaya nga sabi ko nung last week na pinaplano natin do sa area ni Ate Kechi si Kenneth James ulit kasi sira na yung wheelchair niya. So, Admin Corexman, no? Nagsabi siya at marami tayong makukunan. Papalitan natin yung wheelchair ni Kenneth James. Yung ating isang recipient from Abuyog, Leyte, no? Isang batang hindi nakakakita at special child, mga kapatid, no? Ilang taon na siya? 8 years old na siya ngayon. Nung natulungan natin siya is 6 years old siya. So, malaki na siya. So, nung nakapunta ako doon sa lugar nila, napaluha talaga ako sa sitwasyon ng bata kasi alam niyo naman, yung dalawang anak kong namatay, halos parehas yung kanilang sitwasyon. Pero si Kenneth James, nagkaroon ng liwanag yung aking diwa na kahit ganito pa man ang sitwasyon ng batang ito ay nakikita natin yung pagmamahal ng kanyang magulang. So, ganun pa man sila sa pamumuhay at sitwasyon ng kanilang magulang at kaya tinulungan natin. Nag-request yung nanay niya sa FB, no? Random ito, mga kapatid, nakita ko lang nung nagbubuklat ako ng FB, random lang. Sana po magkaroon si Kenneth James kahit second hand na wheelchair, no? So, yun, natumugon tayo at ito'y na-issue pa, mga kapatid, no? Na-issue pa ang inyong admin AJ. Bumiyahe tayo ng almost 8 hours, minotor natin hanggang Abuyog Samar pagbalik, no? There's so many feedback, kaya na-separate yung isang group sa atin. Anyway, ang ano lang natin, no, ang purpose lang naman natin dito ay makapagbigay ng tulong, magbigay ng pagmamahal sa kapwa, mga kapatid. At ngayon, tumatawag na naman si Kenneth, no, sa tulong ng OGP at hindi natin pababayaan. No? Hindi lang wheelchair ang ipagkakalob ng Panginoon sa kanya, no? Hindi lang wheelchair sa pagtutulungan natin. At ito, gusto ko ring ibalita sa inyo, mga kapatid, no. Nakipag-coordinate na ako sa isang recipient school natin para magbigay yung ating Hatid Kalinga project, no?
i-initiate natin yan yung ating Brigada Eskwela, Oplan Brigada Eskwela. So, meron tayong isang grade level dito sa Rizal. Isa kasi ang Rizal, meron tayong Metro Manila, and meron tayong Quezon City na bibigyan. So, hahanapin pa ni Admin Corex kung saan pa yung other 2 schools na pwede nating puntahan for Brigada Eskwela. So, fortunately, itong eskwelahang ito, no, saka ako magpo-post, no, pag final na, pero makipag-coordinate na tayo at welcome tayo ng eskwelahan, no, tuwan-tuwa sila, no. And then, ang tanong nung school head, gun group kayo, pero ganito ang ginagawa ninyo, no. Isa sa big thing na, ngayon kami magkakaroon ng stakeholder na katulad ninyo. Biro nyo mga kapatid, no, ang saya sa pakinggan at nakakataba ng puso na first time silang magkakaroon ng stakeholder na gun group, no, like us, One Gun Pilipinas. Kasi usually makikita mo yan mga non-governmental organizations na, 'di ba? Karamihan yan, alam niyo naman yung Caritas Manila, yung ating Lions, and kung ano-ano pang mga socio-civic organizations na nagbibigay. Pero alam niyo mga kapatid, nagulat sila, no? Ano po ba ang inyong grupo? Siyempre magtatanong sila. Ipinaliwanag ko na kami po ay ang One Gun Pilipinas na grupo ng mga legal at ang mga responsableng nag-aari ng baril sa Pilipinas. Ganun pa man, may mga members po kami ng mga aspirant pa lang at tinutulungan namin, no. Ang pundasyon po namin ni Training and Education, kaya po ito, no. Ito pong eskwelahan ninyo at pinapatakbo ninyo, no, ay isa ring pundasyon ng mga kabataan. Kaya layunin naming tumulong sa mga kabataan. So, malaking pasasalamat. Ito, maganda rito mga kapatid, no? Brigada Eskwela, linis tayo, pintura, magdo-donate tayo ng mga funds para sa mga bata, no? Alam niyo naman, mainit ang panahon. And then ito, meron akong kasi sabi nga ng teacher, they have a budget for materials only for wash area, no? Wash area, mga kapatid, no? Hugasan ng kamay. So, yun yung matagal na nilang project na hindi nagagawa. So, tinanong natin yung school head kung anong may tutulong ng OGP. So, sa kanila ang materyales, no? Dadalhin nila yung materyales sa labas, ipapasok nila sa school. And then, inspection ko na, no? Gagawa lang tayo ng lababo. Siguro mga almost 8 to 9 feet. Sabi na nating, sarado na nating 10 feet ang haba na merong 10 gripo. So, ang papel lang po ng OGP dito, yung labor lang, mga kapatid. Labor. No? Tayo ang gagawa, no? Kaya nananawagan ako sa mga kapatid natin diyan sa OGP, mga kapatid, na gusto mag-volunteer, no? Initiate natin 'to pagkakatapusan ng April. Si Admin AJ, marunong ako maghalo, marunong ako magmason. So, yung mga gusto pang tumulong na buuin natin yung lababo ng mga kabataan, no? Upang sa matulungan yung kanilang hygiene, no? Isang pangangailangan nila ito sa labas ng kanilang comfort room. Pag siya nga naman, pagkatapos mag-CR ng bata, maghuhugas. So, tulungan natin yung mga kabataan. So, ako, mga kapatid, no, kahit dalawa, actually ito, it's almost 3 days ng gawa lang ito. 3 o 4 na araw lang ng gawa. Kahit nga yung unang at pangalawang araw lang na gawa, may katulong ako. Yung pagpintura at pag-tiles, kaya na ni Admin AJ yan. Kakamayin natin yan, sabi nga ng ating Admin Corex. Kamayin natin to para sa mga kabataan, no? Bagamat tayo ay napagod dahil tayo nagtrabaho, pero ang laking tulong nito para sa kabataan. And then may Brigada Eskwela pa tayo. Biro niyo yung mga kapatid, napakalaki ng ibibigay nating tulong sa mga kabataan yan, no, mga kapatid. No? Bakit natin ginagawa ito? Yun nga ang malaking tanong ng ibang mga ng ibang tao sa atin, no? At napupulaanan pa tayo na tayo daw ay mga politikong tao, mga kapatid, no? At inuulit ko, no? Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo nagke-cater ng mga postings about politics sa ating grupo, no? At nirerespeto ang mga stand sa politika ng bawat isa, no? Never tayong nag-a-allow sa mga group chats na maglabas ng kanilang mga suggestion sa politika dahil tayo ay madi-divide, mga kapatid. Galangin natin kung si ganito kay ganyan, si ganito kay ganyan, sarili ninyo lang. Kung sila ay nagpo-post sa kanilang mga wall, mga member natin, na suporta nila sa isang kandidato, anuman, sa kanila po yan. Hindi po stand ng OGP yan. No? Bagamat may mga tao na nagpapakala, ay nako, yung OGP, mga politika rin ang utak niyan, mga politikero din yan, mga kapatid. No?
Yan ang purpose niyan, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, itong ginagawa nating pagsisilbi sa tao, this is not enough mga kapatid, upang sabihin mo at i-claim mo na tayo ay papasok sa ganyang larangan. Wala silang, sabi nga sa atin, ginagawa natin ito bilang walang kapalit upang tulong, no, sa ating gunless society. Kasi alam niyo mga kapatid, no? Alam niyo mga kapatid. Bago ko basahin yung mga comments nito, alam niyo mga kapatid, no? Paulit-ulit ko sinasabi dito, yung main purpose ng ating grupo is, no, mapalapit ang ating mga puso sa gunless society. Pinapangalanan tayo mga anti-guns ng mga ibang taga-gun community. No? Bakit? Kasabwat nila ang mga gunless society, ayaw nila sa baril. Ayaw nila magkabaril ang sibilyan. Paano nyo nasabi yun, mga kapatid? Kami sa One Gun Pilipinas, no, would you respect, mga kapatid ko, no, sa gun community. Ginagawa namin yung libreng pagtuturo dahil mahal namin ang mga members namin. Ginagawa namin, no, mga kapatid, yung paglapit sa gunless society upang i-convert ang kanilang mga mindset kung ano tayo, mga kapatid. Kagaya niyan, may mga insidente na mga pamamaril, no, at nai-involve yung mga licensed gun owner. Ano po ang nagiging refleksyon ng gunless society sa atin? Mga siga, matatapang may baril, nagpalakad ng lisensya, hindi nagnyuro, mayabang may baril, matapang may baril. No? Kaya noon pa man, bago pa natin sinimulan ang grupong ito, ginagawa na natin ito upang ilapit ang mga puso natin sa gunless society. Ipakilala natin na kami po ay mga responsable, kami po ay may pagmamahal sa kapwa, kami ay may pagtakot sa Diyos, kami ay may respeto sa aming kapwa, may respeto sa batas, mga kapatid. Yun dapat ang approach natin. Ngayon naman, sa side naman ng mga members natin, we must to train them and educate them. Sabihin na ng iba na ini-influensya natin, oo, ini-influensya natin ang ating mga members. No? Dinidiktahan yung term nila, dinidiktahan kayo ng OGP. Mga diktador sila, dinidiktahan namin kayo. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, kailan nagdikta ang OGP sa inyo na nakakasama sa inyong pagkatao at sa pagiging gun owner ninyo? Ako bilang leader ninyo, ayan ang tanong ko sa inyo. Kung hindi na pala nakakatulong yung mga sinasabi namin dito at nasisira ng pagkatao ninyo, basagin na natin ang grupong ito. No? Hindi na ito nakakatulong, mga kapatid. No? Ayan ang sinasabi ko, mga kapatid. Pero ako, ang laking tanong, mga kapatid, bakit may mga tao na kailangan pang gumawa ng paraan upang sirain at basagin ang ating grupo? Sirain ang ating mga kredibilidad, galitin tayo. Alam nyo mga kapatid, hindi po kayo magtatagumpay dahil alam nyo ang One Gun Pilipinas, ang unang-una naming role, put the God in the center of everything. Hindi nyo po kami mapipigilan na mag-share ng mga Bible verses, no, mangaral sa aming mga members sa One Gun Pilipinas, bigyan sila ng gabay sa lahat ng oras dahil ito ay aming misyon. Kung gusto nyong ilihis ang mission niyo sa One Gun Pilipinas, ayaw nyo na sa One Gun Pilipinas, malaya po kayong lumabas sa One Gun Pilipinas. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ang unang-unang tanong ko, kailan tayo, no? Ay sabi nila, ang term nila, nagdikta kayo. Tinidiktaan nyo kami. Ganito kami. Ganyan kayo. Kailan namin kayo diniktahan ng masama? Kailan namin sinabing, ganyanin mo yan? No? Kailan namin sinabi, ito disclaimer lang, baka may mag-screenshot na naman, kailan namin sinabi na, kada linggo mag-inuman tayo. Kada linggo doon tayo sa beer house. Pag pumunta kayo sa firing range, bro, wala akong PTC, okay lang yan. Hindi po tayo ganun mag-advise. Pag nagtatanong ang mga members natin tukol dyan, nako, mag-legal ka, kapatid. Pag may baril ka, pupunta ka sa range, wala kang PTC, huwag ka magdala ng baril. Kung wala kang PTC at PTT, tapos ang usapan. Hindi, meron sa akin pupuntang member noon, former member natin. Ay, naka-uniforme naman ako. May ano naman ako. Makikita naman, ako, reservist naman ako. Hindi po gano'n, mga kapatid. Huwag natin ipananggalang ang ating, mga kapatid, uniforme. Ayan, nananawagan ako sa inyo. Huwag pong gano'n. Pumunta po tayo sa range, never po tayong
nag-advise sa mga member natin ng negatibo. No? Never, never, never. O yun ang term nila, so be it. Kapatid. The intention is simple. Tell the members of Grande Society that we are gun owners and also like them. We want a peaceful and orderly community. That very reason that we intend to own firearms and protect ourselves to our loved ones. Tama po yung sinabi ng ating admin congressman. No? Kapag gawaan ng hugasan ng kamay, magbo-volunteer po ako dyan. Yan, Kuya Danilo Barrion, maraming salamat po. No? Pag PM po kayo, yung mga gusto mag-volunteer, PM kayo sa akin. Gandang tanghali, Kuya Jammer, tama po yan, yung makatulong po sa ating kababayan. Yung mga batang yan, paglaki niya, magiging gun owner ang iba dyan. Yan, tama yan. Malalaman nilang OGP pala yung umalalay sa lahat ng sektor ng lipunan. Tama po, mga kapatid. Isang mapagpalang Webes Santo sa ating lahat. Yes, Kuya Elmer. Yes, Tol. Sandali lang tala. So, we are instruments of greater purpose of our advocacy is rooted in unity, cooperation, and service. As responsible gun owners, we don't just carry a right. A duty, and every member group matters, every contribution counts, discipline and respect, and purpose and bind us together. Because true strength isn't in the weapon we hold, but we values we uphold. That's right, ate. Tama po yung sinasabi niya. So, yun po, no, yung gusto nating ipaliwanag sa inyo. No? Ito, ulitin ko, we have the, ino-open na po natin yung ating Gawad Kalinga project, Hatid Kalinga project, yung through ating Brigada Eskwela project, mga kapatid. So, meron na tayong recipient dito sa Rizal, pinuntahan ko na. So, yun nga, no, isa sa mga project natin yung labor, yung paggawa ng lababo at yung ating electric fan. Pero, yung electric fan po kasi, tsaka yung mga gamit sa brigada, so, meron po tayong isa kasing fundraising activity. It's pwede naman to sa iba, no? Kunya, may friend kayo, no? Gustong sumama. So, this is Ride for a Cause. Ito, Admin Coris, i-announce ko lang saglit bago kita pakitin. So, Ride for, ito tawag natin, Road Rage Prevention Ride for a Cause. So, mag-unite tayo, no? At alam niyo naman yung team natin ng ating ride, ang ating respeto, kortesiya, pasensya at pag-iingat, mga kapatid. So ito po yung ating team. Sa respeto sa kapwa, kortesiya, pasensya at pag-iingat. Alam niyo naman, yan ang lagi nating baon sa kalsada bilang mga motorista. So ito, i-announce ko yung ating pupuntahan at magkano yung kailangan nating i-provide for this para makapag-gain tayo ng funds for this, no? And then sa mga, ito nga, si Sir Elmer, maraming salamat. Laging nakasuporta to. Sir Elmer Reynoso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating advokasya noon pa, no? Sa lahat ng mga projects natin at sa mga kasama pa nating tumutulong, no? May dalang gamit po ako sa construction, pwede kong dalhin makatulong sa paggawa ng hugasan kamay at lababo. Kung paano magkita-kita saan. Yes, Sir Danilo. Meron din ako mga power tools dito, sir. Maraming salamat. No? So, John Benson Tan. So, ito, pakatin natin ang ating admin congressman. Akit daw siya. May sasabihin po yata. Kapatid, ayan, ang ating admin congress. Pakatin natin. Because of technical issues. Oy, kuya, sandali lang po. Ay, wait lang pa, mga kapatid. Nahanap ko si Admin Corix. Hindi ko makita. So, request na lang po ulit, admin. Hindi ko po makita. So, ayan mga kapatid. So, ayan. Yung ating mga plans sa projects natin. So, yun po. Yung ating magandang layunin before the end of gun ban. So, magbibrigada eskwela, magpapasukan. So, tulungan natin. Tumulong tayo. Meron tayong possible 3 recipients for this. Ito po ang gawin natin sa community natin. Ito po, huwag natin i-divide yung community. Ako nalulungkot ako minsan ito. I give you a stern warning for you all. Kasi alam nyo mga kapatid, ito, bilang leader ninyo, ayaw ko naman minsan na hindi naman nagpapaalam, bigla na lang aalis sa mga GCs. So may mga attitude na ganyan. Tapos pag na-found out na medyo nahimasmasan na, saka sa atin mag-reach out. So, okay.
begins with the understanding firearm is a tool, not a toy. Safety, respect, education aren't optional. They are essential. Yes, that is very, 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 very helpful, Ate Liz. Napakagaling mo talaga. Pagmamahal. Ano tol, magandang hapon mga kapatid sa One Gun Pilipinas, no? Yes, yes. Tol, kumusta? Okay ba yung Okay naman, okay lang. Okay ba? Okay lang. Signal, tol? Okay naman, oh. Mga kapatid, kumusta po kayo, no? At magandang hapon sa ating lahat, no? Jay. Yes, okay yes. ba yung aking signal, tol? Okay naman, okay naman. Nakikita ko naman, oh. Mga kapatid, ganito lang ang ating ano, no? Marami po tayo ngayong mga member, no, na nag-PPM na tinatawagan daw, allegedly, Jay, no? At making stories against atin, dalawa, sa akin, lalo sa akin, no? Yes, yes. To make it clear, no? Hindi po namin kayo pinipilit sumama sa OGP. Unang-una. Pangalawang bagay po, kami po ay nagsasala talaga, no? May mga inalis po talaga tayo dito kasi may mga reports yan, may mga screenshots yan, may mga hindi talaga natin pwedeng makasama, Jay, no? No? No. So, hindi po namin tinatanggal dahil trip-trip lang namin. Wala pong ganun, mga kapatid, no? Walang trip-trip dito, no? Kasi we are advocacy group, no? Pinipili po talaga namin personal feelings, Jay, no? Oo. Yes. Opo, wala plus po dito yung mga personal nating feelings. Sabi ng chapter leader natin, may nag-aaway daw sa chapter niya. Sa at tayo ay become team. Ganyan po kayo, lumabas na po kayo sa OGP kasi po, pamilya ang binubuo, no? We don't create division and ano dito, yung action. Medyo mahinang signal ni Admin Corix. Oo. So, hindi po ito fraternity, mga kapatid, ito po ay advocacy group. O meaning, lahat po tayo ng sumasama dito ay dapat ang puso natin ay nasa advokasya. Wala po yan sa kampi-kampihan. Tayo ay, kakampi ko si Admin H, kakampi ko si Admin Corix, wala pong ganun.
personal feelings. Kasi po advocacy. At ibig sabihin na maging ano tayo, maging professional, Jay, no? Apo. Kasi po, malaki po ang mission natin. Wala pong mangyayari pag tayo po ay nag-away-away, tayo ay nagsisiraan. Wala pong mangyayari sa lahat ng... Magagaya lang tayo sa ibang grupo, Jay, no? Na walang direksyon, mga kapatid. At hindi po kami nagpaparami lang. Kung ayaw na po ninyo sa OGP at hindi kayo nasasayahan sa aming pamamahala, at sa tingin nyo, wala namang mangyayari sa inyo dito, sa journey nyo sa gun ownership, better leave us, no? Kaya umalis na lang po para wala na pong problema. Wag po kayong papasok sa OGP para papasok at gagawa lang kayo ng intriga, sisiraan nyo rin yung chapter leader, sisiraan nyo si ganito, tapos gagawin ninyo, kayo na yung biktima, no? Wag po ganon, marami kayong pwedeng pagkaabalahan sa buhay ninyo, mga kapatid, kesa lumikha ng kaguluhan sa isang disenteng grupong katulad ng One Gun Pilipinas. Mga disenteng tao po ang nandito, no? Mga profesional na tao, mga taong may mahapunaw, bang loob, no? Wala pong dito taong nalulunod sa kahibangan at kayabangan, no? Oo. Jay, narinig mo ako, Jay? Admin, press? Yes, putol-putol po yung inyong signal, Admin Corix, putol-putol po. At mga kapatid, uniform, no? Hindi po para kayo mag-power play. Nag-report sa amin kasi na pag reservist na daw, pwede na daw magdala. Nagdadala ng baril na walang PC. Hindi ko po ginagawa yan, mga kapatid. Ngayon po, ganito ang gawin natin. Ha? Kami padala iyo at isa-isa hitang inspeksyonin para malaman nyo na lahat ng pumupunta sa firing range ng OGP member ay permit to carry. Kasi po, yung mga member namin na walang permit to carry, gusto pumunta sa range, pinapalit namin AJ. Hindi po namin kung sino magdala ng firing range na walang PTC-4. Kahit na po pulis kayo, BJMP kayo, or military kayo. Opo, hindi po ganon. And we are very willing to submit ourselves na pag kami ay nasa firing range, pwede po kayo ng na taga-FEO, Secretariat, para isa-isa kami aksyonin. Pero willing din. Kasi ayaw po namin na may member kami na porket nasa law enforcement or nasa reservist, nagdadala ng baril na walang PTC-4. I myself, hindi po ako nagdadala. Hindi niya dinadala yun sa range kaya dahil walang PTC yun, mga kapatid. Huwag po nating sabihin na porket papasok kayo sa law enforcement, military or reservist, ay wala nang sisita sa inyo. There is, nobody is above the law, Jay. Ang pagsunod sa RA 10591 po, ang intensyon ng One Gun Philippines, tayo ay susunod. Tayo ay tatalima, mga kapatid, no? Tayo ay tatalima. Huwag tayong mag-abuso ng kapangyarihan. Nasan man tayong posisyon, tayo ay military, tayo ay BJMP, tayo ay PNP or NBI. Hindi po ganun. Nobody's above the law. RA 10591, will prevail. Yung batas pa rin po ang masusunod, mga kapatid, no? Again, ipinapaalala ko po sa mga member. Alam naman ito ng mga nagtatraitol na we do not allow members to carry their guns without PTC-4 or PTT or permit to transport. Malinaw to, Jay, ha? Malinaw ito. Naririnig ito ng lahat ng mga member. At yung mga ginagapang na umalis sa OGP at kami sinisiraan, hindi namin kayo pipigilan na sumama sa kanila. Kasi baka nga naman may direksyon kayo pag sa kanila kayo sumama bilang mga gun owners. Hindi po namin kayo hahabulin na lumipat ng membership. Okay lang po yan. Kung sa tingin nyo po, we are already na obsolete na ang OGP, wala naman kaming magagawa. At hindi namin kayo matutunan. So be it.
O kasi po, the intention is maiiwan po sa amin yung maayos na tao. Yung alam namin kasama namin, yung alam namin hindi kami sasaksakin ng patalikod. Despite of the fact na we did our best to help you, ganyan pa po ang ginagawa, AJ, no? Ang daming tumatawag sa akin ngayon, tinatawagan sila, tayo, no? Ang sinasagot ko lang, Admin AJ, if you think we are no longer relevant na tayong pakinabang, pwede naman. Okay. Jay. Admin, nako, naputol po ang ating admin Corix, no? Kasi nagkaroon po siya ng technical problem. Yun nga po, medyo patalon-talon po kasi yung kanyang boses. So, right now, nililinaw ko lang yung sinasabi ng admin Corix natin, no? Which is regarding sa mga members natin. Di natin alam, no? Wala naman tayong magagawa. We cannot please everybody. Kaya sabi ko nga sa inyo, no? Minsan, meron talagang ganyan. It's a matter of choice. But tayo sa OGP, ang gagawin natin is patuloy natin gagawin yung mission natin, yung mga projects natin, upang mas makatulong, mga kapatid, sa ating community. Siyempre, patuloy pa rin natin gagawin yung ating advocacy, no? Lalong-lalo na sa pagtulong din sa ating mga members. No? So, kaya nga, nag-announce kanina yung ating council program, si Sir Corix, yun na, no? Tuloy po yung ating at tuloy naman talaga yan, kasama sa plano natin, yung ating i-disable na natin yung main group. So, meron na tayong group na yung official, which is yung lahat po na nakapasok doon, lahat yun, nag-submit po ng requirements. So, eto po, uulitin ko sa inyo, no requirements, wala ho kayo, hindi ho kayo makakapasok. So, requirements po sana na. Kasi alam nyo mga kapatid, kaya namin pinangangalagaan yung mapapasok doon para alam namin at kung sino-sino yung mga sasama sa atin. Pangalawa, hindi naman po makakompromise yung ating data privacy dahil pinatatakpan po natin yung control number yung mga ipinapasa nyo kay admin ko, admin AK. At ako lang ang may access dyan, nag-iisa mga kapatid. No? So, nakaano yan dito sa ating room, dito sa ating computer. Ito, katabi ko lang. Ayan, nakahatak ko yun. So, ito, habang nare-review ko yung mga membership nito, ito yung monitor. Hinahatak ko lang yan. Dito ko tumitingin sa ngayon. So, ano mga kapatid, no? Very simple, no, mga kapatid. Para sa atin, no, sa OGP, yung ating layunin, no? Pagpasensyaan nyo na minsan talagang kami mga leaders ninyo, lalong-lalo na dito sa national. Alam nyo naman, may family rin tayo. Minsan, na-flooded tayo ng mga messages. Meron nga ako isang nalungkot eh. Siguro mga 2 days kung hindi na-reply, nagalit sa akin. So, humingi ako ng pasensya. No? At, yun nga, no? Galit. No? Ba't ganyan naman po kayo? Sabi sa akin. Nagpasa naman po ako ng LTOP ko. So, sarami po kasi ng flooding na natatakpan. So, wish ko lang, lalong-lalo na sa mga may mga concerns, mag-follow up kayo. No? Message nyo lang. Follow up kayo kay Admin AJ. No? Just regard sa mga concerns ninyo. At yung mga tanong ninyo, no, paulit-ulit. Meron nagtanong dito, ano daw po ba ang main goal ng grupo, no, mga kapatid? Meron ganon. Kasi mga bago, curious sila. Kasi nga naman, matagal ako, meron nag-message sa akin, matagal na po akong observer ng OGP. Ano ba yung main goal ng grupo? So, bakit may mga ganitong tanong? Hindi lang siguro 5 tao yung mga nagtanong sa atin. At meron pa dito na natutuwa ako, no? Mga dating bashers natin, mga dating ayaw sa atin, no? Na mismong personal lang nagtatanong sa atin. Kung ano ba. So, pag nalilinawan, kagaya kahapon, magkasama kami na admin Corix, kung nakita ko sa kanya, tingnan mo, nalinawan. Diba? Linawan, no? At ito ay matagal ng reservist, mga kapatid, no? Matagal ng reservist ng Philippine Navy. Pinol yung attention ko, no? Ano bang purpose ng grupo nyo? Pinaliwanag naman natin ng maayos, no? Ay, sasama ako dyan. Sir, sabi ko. Sa amin naman po, wala po kaming nirecruit dito. Sa amin, kung gusto nyo sumama at sabi nga mag-ambag sa ating advokasya, welcome na welcome po kayo, mga kapatid. Tingnan natin ulit. Tingnan natin
Okay na ulit. May technical issue, tol. Hindi ka makapasok. Yung signal siguro, tol, ulit. So, yun, mga kapatid. At yun lang ang masasabi ko sa inyo. Patuloy lang natin yung projects natin. At ulitin ko sa inyo, yung plans natin sa ating fundraising. So, maybe this week, after Holy Week, tatanggap na tayo ng mga pledges for that. So, ito mga pledges naman ito, no, huwag kayong mag-alala, we have transparency. Kaya ng mga unang mga projects natin, transparency tayo, may mga resibo tayo upang ipakita at may mga listing tayo ng mga nag-pledge at nagbigay, no, para ma-total ito, no, pure total. Wi-Fi ka na, okay. Okay. So, yeah. Ganun pa rin, tol. Ganun pa rin. Dali, invite kita. Ganun pa rin. Technical issue pa rin. Sige, habang inaayos natin, baka... So, yun, mga kapatid, no? Ano ko sa inyo, mga kapatid, ipagpapatuloy natin. Makakaasa kayo ng full transparency sa mga projects natin. At alam nyo naman, dati na natin itong ginawa. Yung isang kusing, mga kapatid, no? Never po tayo itong nakinabang dyan. No? Yun po ay full nating ibinigay at sobra pa. No? Alam nyo, mga kapatid, sobra pa. At ito, i-consider natin isang blessing sa atin, yung pagtulong sa kapwa. Sabi nga pag tayo nagbigay, no, ng taos-puso, galing sa ating puso, ay malaki rin ang balik nito galing sa ating Panginoon. Yung pagpapala na ibabalik sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo, mga kapatid, ang ginagawa natin sa OGP ay pure public service. Binibigay natin yung lahat ng pwede nating maibigay, kaalaman man, mga advices, respeto, at kung ano-ano pa bilang magkakapatid dito sa ating advokasya. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, no, ang pagiging responsible gun owner ay hindi lamang nakatutok o nakafocus, no, sa pag-aari natin ng baril, kung paano tayo mag-maintain ng baril, kung paano natin i-practice safety, no, kung paano tayo nag-obtain ng ating lisensya, no, nilakad natin ang sarili natin, yung ating lisensya. Pagiging responsable, no? Hindi lang po doon napuputol yan. Dapat tayo ay responsable ring magulang. May takot tayo sa Diyos. May respeto sa ating kapwa. Lalong-lalo na, no? May respeto sa batas. Yun po dapat ang ginagawa natin. Yun dapat ang ating ipinopromote, mga kapatid. Huwag nating ipromote yung hatred. Galit sa tao. Galit sa isang grupo. No? Alam nyo, mga kapatid, lahat ng gumawa niyan, hindi niya ba napapansin? Lahat ng gumawa niyan, no, ay natutunaw, mga kapatid. Dito sa OGP, lahat ng ginagawa natin ay may kabuluhan. May kabuluhan, bakit? Tayo ay nagtutulungan. Di ba makabuluhan yun? Tayo ay nagre-respetuhan bilang magkakapatid. Di ba makabuluhan yun? Pero, minsan talaga, hindi natin mapipilit o hindi natin masisisi ang panahon. Minsan talaga, may mga taong pang personal na interest lamang ang iniisip. Ako bilang isang national leader ninyo, kailangan kong protektahan ang buong organisasyon. Kailangan kong magdesisyon ng radikal. Kahit mga kaibigan ko pa, no, sisipain ko kung ito ay taliwas na, no, sa ating advokasya sa OGP. Sayang ating mga sinimulan. Ipapaubaya lang natin ito sa mga taong ang purpose di ba, hindi kaaya-aya. Alam niyo, mga kapatid, no, never naman tayo nagturo dito sa OGP na manira ng kapwa. Never tayong nagturo dito sa OGP na, di ba? Yan, okay. Never tayo nagturo. Yan, admin. Hello, Jay. Magandang hapon po. Kanina medyo pangit yung signal kasi naka-ano ko data, no. Ulitin ko tol, no, kanina kasi baka hindi maliwanag, no. Mga kapatid, no, we do not really invite people, lalo po yung mga pumapasok sa reservice na
pag kayo po ay naging reservist na, magdadala na po kayo ng baril na walang PPC-4 dahil naka-uniforme kayo. Wala po tayong ganong tinuturo dito, no? Kahit po ako ay active service, never po ako nag-carry ng baril na walang PPC-4. Dahil alam niyo po ang implication niyan, kapag po yan ay, okay, let us put this, gawin natin ganito mga kapatid. Ikaw ay Leia, ikaw ay military. Huwag na muna natin isama tong reservist tol, no? Nagamit mo yung baril sa engagement. That is your personally owned firearm, no? Nagamit mo yan, no? Nakabaril ka ng tao. Sige na, sabihin na natin in the line of duty yan or self-defense yan. Kahit po naka-uniforme kayo dahil personally owned firearm yan, hahanapin pa rin po ang PPC-4. Do you agree, Jay? Hahanapin pa rin sa piskalya. Kasi po yan ay hindi pag-aari ng pamahalaan. Yan ay personally firearm mo. So much so, with the reservist po, no? Opo, wag po ninyong gagamitin yung reservist uniform. It's either you are in the different branch of service. Nasasabihin mo, di ka naman sisitahin kasi naka-uniforme ka. There's no such thing, mga kapatid. Nobody is above the law. Kahit po kaming mga Leia or military na active. We comply with the requirements of RA 10591, which is when you carry your personally owned firearm, you must have your PTC-4 or permit to transport, especially when you're going to the firing range, mga kapatid, no? Huwag po tayo magsusuot lang ng uniforme para mag-aabuso, no? Paalala lang, mga kapatid, no? Lalo po itong mga naka-line up namin na for service, no? Ngayon, meron tayong 120 strong members, men and women, member of OGP na they are willing to be part of the Armed Forces of the Philippines, no, na maging reservist, no, and congratulations po dun sa ating mga member na yan. And take note, hindi namin sila pinilit sumali, Jay. Those incident na involving firearms, kaya nga po ang masakit. Kahit, yes. Yung timpat natin. Even Pampanga, marami pong member natin minsan. Pero alam nyo, they're very quiet, they're very professional. So, suporta lang sila, pero alam nyo, hindi na nyo nakitang nag-ingay yan, hindi gumawa ng chismis yan sa OGP. No? Considering the fact that they're, hindi sila mang ordinaryong tao. Nakaposisyon sa gobyerno yan, pero they're very quiet, very gentlemen. No? Opo. Kung wala rin lang naman po tayong gagawing mabuti, ay kung sabi nga, totoo ito, Jay, no? Kung wala rin naman tayong gagawang mabuti, wag na tayong gumawa ng masama, no? Sabagay, talagang there is battle between good and evil, mga kapatid. May digmaan ang mabuti, laban sa kasamaan. Pero kami, ni AJ, dito sa national leadership, hindi po kami naniniwala na all the time ang masasama ay mananalo. Ano po yan? Temporary. Opo. At the end of the day, ang kabutihan pa rin ang mananaig, no? Dahil sabi nga natin, we put God in the center of everything. May Diyos tayo. May Diyos tayong gumagabay. Alam niyo po, yung tagumpay ng OGP ay hindi pa naman tayo ganun talaga ang ating success ay hindi pa ganoon kalaki, no? Pero nakikita natin pa unti-unti yung success ay dumarating, no? Pakunti-kunti, gradual, no? Pero ang pinakamasarap po na nararamdaman namin ni AJ, no? Pag kami nagpa-private talk, yung suporta ng member na, sir, kahit anong mangyari, OGP kami. Huwag kayo mag-alala, sir, nasa likod nyo kami. Kasi lalo na nung nag-announce ako, sabi ko, kung wala nang relevance to, shutdown na natin ng OGP. After that live, maraming tumawag. Sir, huwag kayo panghinaan ng loob. No, sabi ko, hindi ko naman sinabi yun dahil nanghihina ako ng loob. Sinasabi ko lang kasi feedback system ano ba talaga na? Ano na ba talaga ang OGP? May pakinabang pa ba o wala? Kasi kung wala na, AJ will go back to his normal life. Ganun din ako naman, babalik ako sa normal kong buhay. Sabi ko nga kay AJ, siguro pag wala na OGP, makabalik na ako sa ride-ride, no? Kasi namimiss ko na rin pong magmotor, no? Ito lang, even Pinoy Ninja, hindi na ako nakakasama, no? Pero kayo po ang magdi-decide kung ang OGP pa ay magpapatuloy pa or hindi, no? Pero pag nakikita naming wala na po kaming relevance, yan, wala nang nanonood sa live, no? Yung bumalik na sa 3, 4 na lang ang nanonood dito, that will be, mame-measure namin yan na wala na kaming kwenta, no? Pero for as long as ang mga member ay patuloy pa rin naman na nandiyan, tumatawag, nagpapalakas ng loob ng mga national leaders nyo,
OGP will stay, no? OGP will stay, mga kapatid. Minsan lang kaya namin sinasabi yun para malaman na namin kung ano ba talaga to. Saan ba tayo patungo? Ay may suporta ba talaga ang member o wala? Pero Jay, that 600 dun sa ating bagong official page, for me, it's too much. Kasi 100 lang naman yung sinasabi natin nung araw. May 100 tao lang na driven at focused and serious and committed with this advocacy. That is enough. That is enough. Hindi po paramihan. Quantity over quality. Kung dadami man, better. Kung hindi, good. No? Pero hindi po kasi namin kailangan ng marami, pero bulok naman. No? Mag-create ng division, mag-generate ng faction, mag-create lang naman ng chaos inside OGP. Wala pong patutunguhan, mga kapatid. Jay? Yes. Yan. Maraming salamat po sa paliwanag ng ating Tansin program sa admin encouragement. So yun ulitin ko mga kapatid, no? Kaya po natin ginagawa ito at patuloy na ginagawa dahil may mga tao pong umaasa sa atin. Pangalawa, yung ating misyon, hindi natin pwedeng pabayaan yung ating misyon. So, talagang patuloy natin itong gagawin at tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na misyon ng One Gun Pilipinas. Alam nyo mga kapatid, minsan, yes Sir Danilo Barion, meron po tayo OGP Cavite po. Yes. At saka po, again, nakikiramay po ang One Gun Pilipinas sa ating member, aking tatay-tatayan, Jail Senior Superintendent Emmanuel Bangasan po, no? Galing kami kahapon doon ni Admin AJ at na-meet namin ang Chief Superintendent Baby Noel Montalvo. Sir, magandang hapon po at ayun, na-appreciate niya yung presence ni Admin AJ kahapon, no? Actually, napakabait niya ni Sir Baby Noel Montalvo na... Ako tumayo eh. Opo. Tumayo. Nung ipinakilala natin si Admin AJ, no, this is a one-star general po ng One Gun ng BJMP National Headquarters, ang ating Assistant Chief for Operation ng BJMP nung mamit niya ang Admin AJ, no. So, we are very much blessed kasi kahit papaano, kami ni AJ ay nasa mababang kalalagayan. Pero binibigyan tayo ng kortesiya ng mga ganitong taong nakakataas po ng posisyon sa gobyerno, no? Yung ma-appreciate tayo ng mga ganitong tao, Jay, is napakalaki na yan para sa atin, no? Kaya ayun, again, nakikiramay po kami sa pamilyas ng yumaong Jail Senior Superintendent Emmanuel Bangasan po, ang aking tatay sa serbisyo. At nakakalungkot po, isang kawalan sa amin, pero life is like that, no? We have to move on, tol, no? We have to move on. Yes. At mabuhay po tayo na manatili na gamitin ang mga natitirang buhay natin sa mundo para sa paggawa ng mabuti. Kaya nga kagabi, Jay, ang topic namin ni Tads, yung altruism, no? Ang altruism po, we give something not expecting in return, no? O hindi po tayo humihingi ng kapalit. Yun po yung altruism, no? At sa advocacy po, yun po dapat ang meron sa mga puso natin. We give something but we are expecting nothing from other people na kung saan tayo ay nagbigay. Opo, tandaan niyo po, yung pagbibigay po, yan ay nakikita ng Panginoong Diyos at siya po ang magbabalik niyan. Baka yung mga bulsa po ninyo, mapuno yan, hindi magkasya lahat yan pag kayo ay binawian ng biyaya ng Diyos, no? Sabi nga, siksik, liglig, umaapaw, utol, no? Opo. Yes. Dumating na po yan dati sa napunto sa buhay ko na may mga bagay akong hindi hiningi na dumating. At sobra-sobra. Overwhelming. Ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng eksakto lang, no? Do you agree, Jay? No? Yes, yes. Hindi yan nagbibigay ng eksakto lang, no? Pag nagbibigay po yan, baha, no? Opo. Iyak na lang kayo na sabihin mo, baka hindi ko deserve to, Panginoon. Ano ba naman itong binigay mo sa akin? Diba? Sa kabila ng mga pagkukulang ko, ba't ang dami nitong binigay mo? No? Darating yung time, mahihiya ka na lang na sabihin mo, hindi mo deserve. No? Pero siyempre po, mamumuhunan po tayo ng goodwill. No? Hahatulan daw po ang tao ayon sa kanyang gawa, hindi sa salita. Kaya itong mga naninira na ito, mangilabot po kayo. No? Mangilabot po kayo dahil ang sinisira National High School sa Laguna. So,
alam nyo mga kapatid, no? Sinasabi ng iba, yung mga kredito niyan sa mga leader lang, no? Never po namin ginawa yan. Kahit lahat po ng mga proyekto natin dito, mga kapatid, never po natin ikin-credit sa amin bilang mga leader ninyo. Lahat po ng mga proyekto. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 7:29 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay wawakasan po muna natin ang ating tinunghay, no? Ngayong araw ng Biyernes, ika-18 po ng buwan ng Abril, taong 2025. Yan pong tinalakay ng One Gun Pilipinas tungkol po sa reorganization. Kasi nga po, alam nyo, isang grupo kasi, kapag lumalaki, nagkakaproblema na. Tulad na lang po ng Agila. Malaki na ang Agila, malawak na, pero nagkakaroon ng problema, nagkaroon na nga ng paksyon eh. So, ganun po talaga ang isang grupo, lalo na pag hitik sa bunga, ika ang kasabihan, kapag ang isang puno ay hitik sa bunga, ay binabato po, no? So, mga kaibigan, sa oras na alas 7:30 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay maraming salamat po kay Tolen. Yan, good evening daw mga sir, at ganyan din kay Brother Sandy Santa Maria ng lokal ng Nabal dyan po sa Malabon, at kay Kuya Rosendo Rosmanliques ng Valenzuela City, no? Ang kasama din po natin sa Central Luzon Region 45, no? Ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, at ganyan din kina Boss Macmac, no? Ng Barangay Tugatog, kina Christopher Medjado, no? Ng CLR 45 din, at si Dante Talavera ng One Gun Pilipinas, at si Boss Ruth Delfin ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon, si Kuya Ricky Del Rosario ng Malabon City Police Station, at ganyan din si Kuya Roland Hernando, no? Magandang gabi siya, Kuya Roland, at siyempre si Kuya Michael Domingo ng OGP rin, at siyempre si Gasi Sarip, yung ating reporter, at ang aking kabasmate si Joey Eusebio, at si Jeffrey Lagwatan. Good evening daw mga watching po from Taguig, One Gun Pilipinas family, at si Sister Marily Lagura ng lokal ng Pangulo dyan sa Malabon, at siyempre yung aking cousin si Goldie Garcia ng Caloocan, at yun, sa lahat po ng sumubaybay, maraming salamat po. Muli po hanggang bukas sa atin naman pong programang Dalaw Barangay, ay magkita-kita po ulit tayo, at maraming ding salamat. Ayun, si Kuya Julius Miguel Saludes, nahuli na ng panonood, at ganyan din si kaibigang Daud, no? Si Bebot Sarip, no? Ng Maguindanao. Ayan. Muli po, maraming salamat. Ako po yung nanggil lingkod. Sabi pa ni Kuya Julius Saludes, magandang gabi po, Kuya Rosel Lopez, mabuhay mo ng TV News and Updates. Magandang rin, Kuya Julius, patapos na tayo, at ang bukas na lang uli. No, muli po, kung yung naging kasama, naging katropa, naging kagaders dito po sa programang Tropa, dito po sa Millennial Online TV News and Updates, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas, at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now,
we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.